Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na marapat na makabisado ng lahat ng mga Muslim bilang ating pamantayan sa ating pamumuhay sa mundong ito. Insyaallah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. O mga nanampalataya, pumasok kayo sa Islam ng buong buo, ng kumpleto, at huwag ninyong susundin ang mga yapak ni Satanas. Innahu lakum aduwwum mubin. Tunay na siya ay malinaw na kalaban, kaaway para sa inyo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang napakaikling talata na ito sa Quran ay isang pamantayan na marapat na panghawakan ng Muslim sa kanyang buhay, na sa pamagitan nito, insyaallah, ay malalaman niya kung paano ba niyang isasabuhay ang kanyang relihiyon sa tahanan niya, sa masjid, sa trabaho, sa negosyo, at nasaan man siya naroroon sa lahat ng pagkakataon. Na mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga nanampalataya, na dito ay tinutukoy niya ang mga Muslim sa pangkalahatan. Tinutukoy niya rito ang mga Muslim na sila ay pinanganak sa pamilyang Muslim, at tinutukoy niya rito ang mga Muslim na yumakap sa pananampalatayang Islam matapos na sila ay namuhay sa mga unang bahagi ng kanilang buhay na sila ay mga hindi Muslim. Bahagi rin ng utos na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglalahad na banggitin ang lahat ng mga mananampalataya, na ang tinutukoy niya rito ay ang lahat ng mananampalataya sa iba't ibang mga antas nila sa buhay, iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga kakayanan, at iba't ibang mga pagkakaiba-iba nila sa kanilang kapwa. Lahat tayo ay inuutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na pumasok sa Islam ng kumpleto at buong buo. Sa ating puso, sa ating isip, sa ating dila, at sa ating mga gawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Islam ay hindi isang bagay na isinasa puso natin na hindi natin isinasagawa. Ang Islam ay hindi isang relihiyon na sinasambit ng ating mga dila, subalit hindi naman isinasagawa ng ating mga katawan. Ang Islam ay sinasabuhay ng isang Muslim sa kanyang buong pagkatao. Hindi maaaring ang isang Muslim ay nasa loob ng Islam ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang puso ay nasa labas ng Islam. Sa pamamagitan ng pagtatago rito ng pagkamuhi laban sa mga Muslim at laban sa mga katuruan ng Islam, at sila ang mga munafikun, sila ang mga ipokrito, sila ang mga nagpapanggap na mga Muslim, waliyadu billah. At gayon din naman ay mayroong mga tao na nagpapakilalang mga Muslim sa kanilang mga puso at sa kanilang mga pananalita. Subalit hindi mo makikita ang Islam sa kanilang mga gawa. At ito ang mga fasikun. Sila ang mga suwail na mga Muslim. Gabayan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala na isinasangkot nila ang kanilang mga sarili sa mga Muslim o sa relihiyong ito ng Islam, ngunit hindi mo naman makikita sa kanila ang pagsisikap na maisabuhay ang relihiyon na ito. Na ang relihiyon na ito ay kanilang nababaliwala, kanilang nababali, kanilang sinusuway sa pamagitan ng hindi pagsunod sa mga isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng mga obligadong pagdarasal, katulad ng pag-aaral ng relihiyon na ito, pag-aanyaya tungo sa relihiyon na ito, at iba't iba pang mga obligasyon ng mga Muslim. At gayon din ang mga Muslim na ito ay sumusuway sa pagiging kumpleto ng kanilang pagyakap sa pananampalatayang Islam sa pamagitan ng pagkakagawa ng napakaraming iba't ibang mga uri ng paglabag sa Islam, iba't ibang mga kasalanan na ang marami sa mga ito ay malalaking mga kasalanan. Unang-una na rito ay ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil mahirap na maintindihan o matanggap ng isang Muslim na kinikilala niya ang kanyang sarili bilang isang Muslim o mananampalataya, na siya ay nakakagawa pala ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Pero paanong nangyayari na ang isang Muslim ay magtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala? Tunay na ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay napakaraming mga pintuan. At ang nakikita lamang ng karamihan sa mga Muslim ay ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsamba sa rebulto, sa pamagitan ng pagsamba kay Jesus, kay Maria, sa mga santo at sa mga anghel. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagtatambal din kay Allah subhanahu wa ta'ala ang maniwala tayo sa mga pamahiin o doon sa mga bagay-bagay na pinaniniwalaan natin na magdudulot sa atin ng swerte o malas kapag ginawa natin ang mga bagay na ito. Mga pamahiin na kabilang na rin dito ang mga pangitain na naniniwala tayo na mayroong mga bagay na magdudulot sa atin ng kabutihan o yung tinatawag natin na swerte. Ang pagbabasa ng mga horoscope, ang pagpunta sa mga manghuhula, o ang pagsasagawa ng mga bagay-bagay, halimbawa niyan, mga pamahiin tuwing araw ng bagong taon o pagsalubong ng bagong taon. Ang mga bagay na iyon ay hindi natin ipinagdiriwang dahil sa mga napakaraming pamahiin na napapaloob sa mga selebrasyon na ito. Ang mga selebrasyon na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang mga Muslim, tayo ay walang kinalaman sa mga ito dahil ang pagdiriwang natin ay ang Eidul Adha at ang Eidul Fitr lamang. Walang birthday, walang Valentine's Day, walang kung ano-ano pang selebrasyon sa Islam dahil ang mga selebrasyon ay isang uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tayo maaring mag-iimbento o magdaragdag sa mga isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din isang uri ng paniniwala na maituturing na shirk ay ang paniniwala natin sa mga pangitain. Halimbawa niya ng pagkakasalubong mo sa isang itim na pusa na iniisip mo na ito ay malas o kaya ay ang makakakita ka o makakasaksi ka ng pagkabasag ng pinggan, ng salamin at iba't iba pang mga bagay na bibigyan mo ng kahulugan dahil ito ang sinasabi ng mga matatanda. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na si Satanas, ang malinaw na kaaway para sa mga tao, sumuko na ang mga Muslim ay mauutusan niya na sumamba sa rebulto, kaya si Satanas ay gagawa ng lahat ng paraan, maliliit na mga paraan, upang tayo ay makagawa ng kasalanan, lalong-lalo na ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na binanggit natin kanina, la tattabi'u khutuwati syaitan. Huwag ninyong susundin ang mga hakbang ni Satanas. Hindi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na huwag ninyong susundin si Satanas. Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ay huwag ninyong susundin ang mga hakbang ni Satanas. Dahil pinaliwanag ng ating mga scholar, ang tinukoy dito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay huwag nating susundin ang kahit alin sa mga maling mga pamamaraan ni Satanas. Na maaaring ang isang kasalanan ay mamaliitin natin at iisipin natin na walang problema kung tayo ay makikipag-text lang, makikipag-chat o makikipagkita sa isang babae na hindi natin na nalalaman na ito ay daan pala patungo sa zina, patungo sa pakikiapid, patungo sa isang kasalanan na kinamumuhian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na rin ng paniniwala sa mga pamahiin na naging libangan na ng mga Muslim sa iba't ibang mga dako ng Pilipinas. Halimbawa niyan sa mga negosyante, mayroong mga Muslim na pinapagpagan nila ng pera ang kanilang mga paninda tuwing umaga upang maging maswerte raw. Mayroong mga tindahan ng mga Muslim, waliyadu billah, makakakita ka doon ng pusa na kumakaway o palaka na mayroong pera sa bibig nito bilang pampaswerte raw. Na kung tatanungin mo sila kung bakit nila ginagawa ang mga bagay na iyon, sinasabi nila na sinusubukan lamang nila ang bagay na ito, waliyadu billah. Nagagawa nila ang isang bagay dahil sa kanilang kamangmangan at kawalan ng takot sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tinukoy natin ang dalawang pamantayan na tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis silmi kafa wala tattabi'u khutuwati syaitan. O kayong mga nanampalataya, pumasok kayo sa Islam ng kumpleto at huwag kayong susunod sa mga yapak
ni Satanas. Nitong aya na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung pangahawakan ng Muslim, insyaallah, ito ay magpapanatili sa kanya sa matuwid na landas. At ang mensahe ng aya na ito ay ang mismong mensahe tuwinang Jumu'ah na tayo ay pinapayuhan ng ating mga khatib, ng mga tagapagbigay ng sermon na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil bilang mga Muslim na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at bilang mga Muslim na nasa loob ng Islam ng buong buo, tayo ay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng mga gawaing pagsamba na obligado at gayon din sa mga voluntaryong gawaing pagsamba na kaya natin na magawa. At gayon din tayo ay lumalayo naman sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng ating mga scholar, ang kahulugan ng takwa, hindi lang ito basta-bastang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isang uri ng takot na mayroong halong pagmamahal, paggalang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mayroong tinatawag na natural na takot ng tao, na tayo halimbawa ay natural na natatakot sa ahas, sa mabangis na hayop. Tayo ay natural na natatakot sa kriminal bilang halimbawa, o tayo ay natatakot na mapinsala. Ito ay mga takot na nararamdaman natin na wala naman tayong nararamdamang pagmamahal doon sa hayop, sa mabangis na hayop o doon sa kriminal. Ito ay natural na takot. Subalit ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay takot na dulot ng ating pagmamahal sa Kanya, na ayaw natin nasusuwayin si Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din kasama na rin dito ang takot na tayo ay Kanyang paparusahan kung tayo ay hindi susunod sa Kanya at tayo ay susuway sa Kanya. Katulad ng sinabi ng mga ulama, at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina 'adabillahi wiqaya. Ang takwa ay ang maglagay ka sa pagitan mo at sa pagitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tagapigil upang hindi dumating sa iyo ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At paanong maiiwasan mo ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi mo ito maiiwasan sa pamagitan ng pagtakbo. Hindi mo ito maiiwasan sa pamagitan ng pagtatago. Maiiwasan mo ito sa pamagitan ng pagpigil sa iyo na sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maiiwasan mo ito sa pamagitan ng pagpigil mo sa iyong sarili, sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, at sa pagtulak mo sa iyong sarili na sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi sa Quran, na sinabi ni Ibrahim alayhissalam, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah. Natunay na ang aking buhay at ang mga ritual na aking mga ginagawa, ang aking pagdarasal, ang aking mga ritual na ginagawa, ang aking buhay at kamatayan ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang Panginoon ng mga nilikha, nang walang pagtatambal sa Kanya. Na dito ay sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kung paano ang marapat na pagsasabuhay ng Muslim sa relihiyon na itong Islam upang ito ay maging matuwid sa kanyang pagsasabuhay sa relihiyon na ito, na hindi ito nahahaluan ng mga kung anumang paglalaro o kaya ay pagbabaliwala sa mga pagsasabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang utos na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nakaayon lamang sa dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala upang maglaro o kaya ay maglibang. Hindi tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala upang maging sikat, upang yumaman. Hindi tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala upang uminom ng alak. Hindi tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala upang makipagchismisan, o kaya ay magsugal, o kaya ay gumawa ng iba't iba pang pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi niya nilikha ang mga tao at ang mga engkanto liban na lamang na upang sumamba sa Kanya. Kaya gawin nating abala ang ating mga sarili, insyaallah, sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung meron man tayong gagawin na walang kinalaman sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa ating mga negosyo, sa ating mga trabaho,
hangarin natin ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pangkaraniwang gawain na ito sa pamagitan ng pag-iisip o pag-iintensyon na ginagawa natin ang mga bagay na yaon upang makagawa ng karagdagang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na tayo ay nagnenegosyo inshallah o tayo ay nagtatrabaho nang sa gayon ay matustusan natin ang ating mga sarili at ang ating mga pamilya mula sa mga biyaya na pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sa pamagitan ng mga negosyo o mga trabaho na haram, na mayroong riba o mga pagpapatubo, pagpapautang na may pagpapatubo, o kaya ay sa pagbebenta ng mga ipinagbabawal na mga bagay katulad ng alak, karne ng baboy, at iba pang mga bagay na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buhay natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya marapat lamang na tayo ay magsasakatuparan sa biyaya na ito sa ating buhay, sa kabuuan, sa abot ng ating makakaya. Nakatulad din ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng inyong makakaya.